Mga higala, kumusta ni napunta ni Antong Tulumanon panglantaw sa kagabihion. Daghang kay tag wala ta maka-live atong mga nangaging mga kagabi tungod kay na busy in town kining inyong igsuon. Umikan kay angat ang araw ng San Miguel. Actually, ang araw ng San Miguel karon pang April 1, pero ang mga activities namo 1 week before araw ng San Miguel. So, busy kayo, no? Kagabi, ipahikayon namo ang amuang employees night dito sa San Miguel Gymnasium. Kini inyong higala na tagaan in town og award kaluoy sa Ginoo, no? Sa una wala naman ta ko mag-apil anak kay murag sa una na kadawat naman ko og award adto as outstanding school head adto head teacher ko karon nga nahimo na principal nako ipa-apil man gyud ko nila ila man gyud kong gi-apil ila man gyud kong gitagaag award nga outstanding principal. So daghang kayong salamat, no, especially sa ato ang special mention sa ato ang Public Schools District Supervisor diri sa San Miguel District, si Ate Ma'am Juvie Impalmado, sa ato ang Mayor X Diaz Ocapan, sa atong Vice Mayor Honorable Wilma Ocapan. Daghang kayong salamat sa award nga inyong gihatag inyong igsuon. Tingali deserve ra pud natong makadawat og award tungod kay nanikamot man gyud pud ta, no, nga atong mahatag ang serbisyo dili lang sa atong mga kabataan kundi lakip usab sa atong mga ginikanan ug sa atong komunidad isip principal sa atong eskwelahan. Nining kagabihion mga igsuon, sa dili pa nato sugdan ang ato ang topic, ato sang i-shout out kining ato ang mga likers, ato ang panglantaw sa kagabihion sa last episode nato atong niaging gabi. Ato ang i-shout out si GL Sudaria, mo ang tawning drummer sa Caloob Integrated School. At ni adtong nangaging mga adlaw nga ning apil ta og Dinciel. So ato pong gi-shout out ang atong teacher diha, mathematics teacher si Jovie Habilio og si Marilo Faustino, mga mathematics teacher ni sila sa Caloob Integrated School. Ato ang teacher diha sa kindergarten si Rowena Solo Bantungan, Johnny Di Samonte, ato ang social studies teacher, ato ang Public Schools District Supervisor, Ate Juvie Impalmado. Si Alma Lunhas, no? Musta na kayang anak nga kani si Ma'am Alma Lunhas, nag-live in town, gumikan kay ang iyang anak na ospital. So, hinaot unta nga maayo na ang iyang anak kay aron makabalik na po siya sa iyang duty, no? Si Ma'am Alma Lunhas. Amo gimingi kami ngawan dito sa pagpahigayon sa employees night dito sa San Miguel. Siya jud ang wala dito. So hinautunta nga ang Dios magapanalangin aron maulian na unta ang yang anak nga na disgrasya manggutaw ni sa motor dito sa East Indy. Nautunta nga maayo na, no? Tagaan na mapiskay na siya siyang lawas. Ato sab gi-shout out si Pastora Sheila Maris Haranilla Makigangay. Ito ang pastora diha sa Sayog Christian Fellowship, no? Ato pong gi-shout out si Pastor Yung Mulyon Makigangay jud ang kapika sa kinabuhi ni Pastora Sheila Maris Makigangay. Shout out po Ate Maribel Alico sa Ison. Congratulations po. Congratulations na itong duha, no? Siya po ang napili na outstanding sa mga head teacher.
This evening, ato ning hisgutan kining i-post ba nga na ay picture sa anak ni President Marcos, no? Kaniyo makakita gani kong picture nga murag ganahan ko sa gikot ba ako day nang tagaan og himuan day nagtapik. Matod pa diri kahit gaano ka pa kagaling magpabagsak ng buhay ng tao, mas magaling pa rin ang karma kapag gumanti sa iyo. Yan post na ay picture sa anak ni President Marcos, no? Akong usbon, kahit gaano kapag kagaling magpabagsak ng buhay ng tao, mas magaling pa rin ang karma kapag gumanti sa iyo. So that will be my topic this evening. So sa makausap pa mga kaigsuonan, good evening, mga igsuon, mga suod nato, mga suki nga tigpaminaw ug tigtan-aw karon sa panglantaw sa kagabion. Tonight, we will deal with one truth that never changes. Justice may delay, but it will never be denied. We've seen it in history. We've seen it in politics. We've seen it in our communities. People who think they can trample others without consequence. People who laugh at the suffering of their victims. People who believe their power, their money, their influence will shield them forever until the day comes when karma knocks at their door. Makaibalo ka ba? Bisan unsaon nimo ka bright ug unsa ka kakusgan, kung imong gubaon ang kinabuhi sa uban, mas kusgan pagyud ang karma kung mubayad na or maningin na. This is not just an idea. It is written in the Bible. It is guaranteed by the law. And it is witnessed in life. Many people think that power makes them invisible. They think influence can erase truth. But the Word of God reminds us in Proverbs chapter 11 verse 21. Be sure of this. The wicked will not go unpunished, but those who are righteous will go free. The law also echoes this in Article 19 of the Civil Code. Every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Yet what happens? Leaders twist truth. Officials hide behind titles. Ordinary people slander and betray. Pero ayaw kalimot, dili permanente ang imong trono. Ang gahom nga walay hustisya, panagway lang nga dayon mong kapukan. Let us talk about karma, not superstition, not folklore, but reality. You reap what you sow. Galatians chapter 6 verse 7 to 8 says, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. This is where many people fail to see. They think silencing others, cheating, or exploiting makes them victorious. But no, its action plants a seed
and that seeds grow. Seeds of hatred bear hatred. Seeds of corruption bear downfall. Seeds of lies bear disgrace. Kung daoton imong gitanom, daotan sab imong, or kung daotan imong gitanom, daotan sab imong maani. Dili ka makapugas og tunok unya magdahom nga imong ani rosas. Now let's ground it in our law. The revised penal code punishes acts of murder, corruption, oppression. You can escape for a time, but cases linger like shadows. The Civil Code allows damages against those who ruin reputations. The Bill of Rights guarantees liberty, dignity, and due process. When violated, justice will cease. Bisan pa og dugay ang balaod ug ang Ginoo dili gyud maluya. Moabot gyud ang hustisya nga murag kilat sa gabi. Think of a powerful rulers, dictators who silenced thousands, amazed billions, lived like gods. They feel. They were exiled. They died disgraced. Abi nila walay katapusan ilang trono. Pero sa dihang nibangon ang katawhan ug ang kamatuoran murag balay nga gipanos, natagak ra sila. A mayor who built mansions traveled abroad but forget the hungry stomach of his people. Years later, cases piled up. He was jailed, forgotten. Ecclesiastes chapter 8 verse 11 reminds, when the sentence of a crime is not quickly carried out, people's hearts are filled with schemes to do wrong. But sooner or later, justice knocks. Sometimes karma happens even in families. A sibling betrays another over inheritance. He wins the land, but loses his children's respect, loses peace in his home, loses health. Sa pagtraidor, makadaot ka og yuta, pero mapildi ka sa kalinaw. Ang imong gitanom, maura imong giani. For the victims here is the good news. God fights for you. Ang Ginoo, kung dauton ka, kung gidaot ka sa imong isikataw, labi na ining politika, niya dili ka mobalos, ang Ginoo mo'y makigpisog ug mo'y manimalos alang kanimo. Romans chapter 12 verse 19 says, do not take revenge. It is mine to avenge, I will repay, says the Lord. You do not need to carry hate. You do not need to waste life plotting revenge. Ayaw na og balos, ayaw na og gastong kusog para mangita og paagi nga makabalos. Ang Ginoo mismo ang mulihok. Ang iyang husay mas grabe pa kaysa imong kasuko. Tonight as we close, let us remember, to the oppressors, beware. To the oppressed, take heart. To all of us, be mindful of what we saw.
because one day the harvest will come. Busa mga igsoon, bantayan imong gitanom. Kung imong buhat gubot, imong ani kalaglagan o kapiltihan. Pero kung imong buhat matarong, imong ani kaluwasan, kay ang Ginoo dili gyud malimbungan. And so we declare in this midnight reflection, or in this night reflection, no matter how skilled you are at destroying lives, karma, guided by God's justice, will always be wiser, stronger, and deadlier when it finally strikes. Tanawa karon ng naasa mga prisuhan. Muna sila ang tigpanghilabot. Nasa prisuhan sa dahig. Sig panghilabot sa isig kataw niya. Huwag yun mo balos ang iyang hilabtan. So, what happened? Kini ang panglantaw sa kagabihion, din ang kahayag mudanag pisan pa sa kangit-ngit. Kini inyong higala igsoon o galagan, Jeremias labaw tubigon mo ingon. Nga sa atong pagpangandoy ug matarong nga katilingban, ang kamatuoran kayod ang atong suga. Ug sa kangit-ngit sa kasaysayan, ang tinud-anay nga pamunuan, ang labing hayag nga paglaom. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw niining atong tulumanon panglantaw sa kagabion. Ang Dios magapanalangin ug magapanalangin ug magapanalangin kanatong tanan. Mayong gabi.